Ang kadiliman, iyon ang una niyang naramdaman. Isang mabigat at walang katapusang kadiliman na bumabalot sa kanyang buong kamalayan. Hindi niya maigalaw ang kanyang mga daliri. Hindi niya maimulat ang kanyang mga mata. Para siyang isang bilanggo sa sarili niyang katawan. Isang manonood sa isang sinehan na tanging ang mga tunog lamang mula sa labas ang naririnig. At sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng isang silid sa ospital, isang pamilyar na boses ang pumunit sa kadiliman. Malamig, matigas, kasing talim ng yelo. Siguraduhin mong walang makakaalam, Marco. Ang pera mula sa insurance ni Elara ang tanging pag-asa natin. Ang boses ni Doña Esmeralda, ang kanyang biyenan. Naramdaman ni Elara ang pagyanig ng kanyang kaluluwa. Isang sigaw na walang boses ang nabuo sa kanyang lalamunan. Anong sinasabi niya? Insurance? Anong nangyayari? Isang panaginip. Isa lang itong masamang panaginip. Ngunit ang kasunod na boses ay mas lalong nagpabigat sa katotohanan. Isang boses na minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay. Ang boses ng kanyang asawa. Pero paano kung narinig ni Elara ang panginginig sa boses ni Marco? May pag-aalinlangan, may takot, ngunit walang pagtutol. Walang pero-pero, Marco. Mariing sagot ni Doña Esmeralda. Nalulunod na tayo sa utang dahil sa mga palpak mong desisyon. Gusto mo bang mapunta sa kangkungan ang lahat ng pinaghirapan natin, ang buhay ni Elara o ang kinabukasan ng buong pamilya? Mamili ka, Marco. Ang pangalan ng kanyang asawa ay umalingaw-ngaw sa isip ni Elara. Isang alaala ang biglang sumilay sa kanyang isipan. Isang imahe na napakaliwanag at napakasaya. Naalala niya ang araw na yon, 6 na buwan na ang nakalipas. Ang init ng araw sa kanilang hardin. Ang nangiti sa kanyang labi habang hawak ang isang maliit na puting stick. Dahan-dahan siyang lumapit kay Marco na nagbabasa ng dyaryo. Mahal! Malambing niyang tawag. Tumingala ito at ang mga mata nito ay agad na napuno ng pagmamahal. Oh, mahal ko. Bakit? Inabot niya rito ang pregnancy test. 2 pulang linya. Nakita niya ang unti-unting panlalaki ng mga mata nito, ang pagbuka ng bibig nito sa gulat, at pagkatapos ay ang pinakamalawak na ngiti na nakita niya sa buong buhay niya. Buntis ka? Halos pabulong na tanong nito, puno ng pagkamangha. Tumango siya at ang mga luha ng kaligayahan ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi lang yan, mahal. Kambal daw sila. Binitawan ni Marco ang dyaryo. Binuhat siya nito at inikot-ikot sa hangin. Ang tawa nilang dalawa ay napuno sa buong hardin. Isang tunog ng purong kaligayahan at mga pangarap na natupad. Habang yakap-yakap siya nito, bumulong ito sa kanyang tainga. Pangako, Elara, aalagaan ko kayo. Kayo ang buhay ko. Hinding-hindi ko kayo pababayaan. Pangako. Ang alaala ay naglaho na parang bula at ang lamig ng kasalukuyan ay muling yumakap sa kanya. Ang init ng yakap ni Marco ay napalitan ng malamig na takot. Ang matamis na pangako ay napalitan ng isang mapait na katotohanan. Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga ni Marco. Isang tunog ng pagsuko. Opo, Ama, gagawin ko ang lahat. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Elara na parang libu-libong karayom. Ang sakit ay hindi mailarawan. Gusto niyang sumigaw, magmakaawa, magtanong kung bakit. Bakit, Marco? Nasaan na ang pangako mo? Sinubukan niyang buksan ang kanyang mga mata. Ipinag-utos niya sa kanyang mga daliri na gumalaw. Gumalaw kayo. Sigaw ng kanyang isip. Ngunit ang kanyang katawan ay isang matigas na bato. Isang kulungan na walang bintana o pinto. Wala siyang magawa. Wala siyang magawa kundi makinig. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumapang mula sa gilid ng kanyang nakapikit na mata. Isang mainit at basang patak na naglalaman ng lahat ng kanyang sakit, pagtataka,
at nawasak na pag-ibig. Narinig niya ang mga yabag na papalayo. Akala niya ay tapos na. Akala niya ay narinig na niya ang pinakamasakit na bahagi. Nagkamali siya. Bago tuluyang sumara ang pinto, narinig niya ang huling sinabi ni Doña Esmeralda. Isang pangungusap na tuluyang dumurog sa kung anumang natitira pa sa kanyang puso. At tungkol sa mga bata, kailangan nating ipamigay ang isa. Hindi natin kayang buhayin ang dalawa. Ang amoy ng ospital ay dumidikit sa damit ni Marco. Antiseptic, chemical, amoy ng sakit at kawalan ng pag-asa. Para itong lason na unti-unting pumapasok sa kanyang sistema, sinasakal ang kanyang paghinga. Pagkalabas niya sa silid ni Elara, sumandal siya sa malamig na pader ng pasilyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Napatingin siya sa mga ito. Ang mga kamay na dating nangako ng proteksyon at pagmamahal, ngayon ay mga kamay na magtataksil. Gagawin ko ang lahat. Ang mga salitang binitawan niya sa harap ng kanyang ina ay umuulit-ulit sa kanyang isip, parang isang sirang plaka. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Isang pamilyar na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang unknown number ang lumabas sa screen. Alam na niya kung sino ito. Nanginginig niyang sinagot ang tawag. Hello? Marco, Marco, Marco! Sabi ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. May halong panunuya. Kamusta na ang maganda mong asawa? Nanganak na raw? Aba, congratulations! Napalunok si Marco. Kailangan ko pa ng kaunting panahon. Tapos na ang panahon mo. Sigaw ng lalaki. 2 milyon, Marco. Kung hindi mo yan mababayaran sa loob ng 1 linggo, baka hindi lang pagbati ang ipadala ko sa ospital. Alam namin kung saan ka nakatira. Alam namin ang tungkol sa asawa mo. At sa bago mong mga anak. Ang banta ay malinaw. Isang malamig na pawis ang tumulo sa noo ni Marco. Gagawan ko ng paraan. Ibababa ko na. Tandaan mo, putol ng lalaki. 1 linggo. Binabaan siya ng telepono. Napahawak si Marco sa kanyang dibdib. Habol ang hininga. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nilulunod ng isang malaking alon ng utang at desperasyon. Ang kasinungalingan ay nagsimula sa maliit na halaga. Isang sugal dito, isang maling investment doon. Ngayon, isa na itong halimaw na handang lamunin ang buong buhay niya. Anak, ang boses ng kanyang ina ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Nakatayo si Doña Esmeralda sa kanyang harapan. May hawak na isang baso ng alak. Inabot niya ito kay Marco. Inumin mo to. Pampakalamig ng ulo. Sabi nito sa mahinahong tono. Nakabaligtaran ang pagiging malupit nito kanina. Tinanggap ni Marco ang baso at ininom ito ng isang lagok. Ang init ng alak ay gumuhit sa kanyang lalamunan, ngunit hindi nito napawi ang lamig sa kanyang kaluluwa. Siya na naman ba? Tanong ng ina niya, tumutukoy sa tumawag. Tumangulang si Marco. Hinawakan ni Doña Esmeralda ang kanyang balikat. Kaya nga kailangan nating gawin ito. Ito ang para sa ikabubuti ng lahat. Isipin mo ito bilang isang pagsasakripisyo. Isang masakit na desisyon ngayon para sa isang mas magandang kinabukasan. Pagsasakripisyo? Gusto sanang isigaw ni Marco. Anak ko ang isasakripisyo ko. Ma, hindi isang bagay lang, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Dahil sa isang sulok ng kanyang isip, alam niyang tama ang kanyang ina. Ito na lang ang tanging paraan. Malayo ang tingin. Dinala siya ng kanyang mga paa sa harap ng isang malaking salamin. Ang nursery. Sa likod ng salamin, sa 2 magkahiwalay na kuna, ay natutulog ang kanyang mga anghel. Isang lalaki, isang babae. Napakaliit, napaka-inosente. Hindi pa nila alam ang kasakiman at kalupitan ng mundo sa labas. Hindi pa nila alam ang kahinaan ng sarili nilang ama. Kinapa niya ang kanyang pitaka at kinuha ang isang lumang litrato. Ang litrato nila ni Elara noong araw ng kanilang kasal. Ang mga ngiti nila ay totoo.
Ang kaligayahan ay abot langit. Naalala niya ang pakiramdam ng araw na yon. Isang pakiramdam na kaya niyang harapin ang lahat. Basta't kasama niya si Elara. Ngayon, ni hindi niya magawang harapin ang sarili niyang refleksyon sa salamin. Patawarin mo ako, mahal ko. Bulong niya sa litrato. Patawarin mo ako. Itinago niya ang litrato at kinuha muli ang kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito, siya naman ang tumawag. Isang numero na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Sinagot ito pagkatapos ng 2 ring. Hello? Sinubukan ni Marco na patatagin ang kanyang boses na alisin ang lahat ng emosyon. Ako to. Oh, ikaw pala, sabi ng boses. Napag-isipan mo na ba? Tumingin si Marco sa 2 sanggol sa likod ng salamin. Pumikit siya ng mariin. Tuloy ang usapan, sabi niya. Ang bawat salita ay parang kutsilyong sumasaksak sa kanyang lalamunan. Kailangan ko ng pera sa lalong madaling panahon. Narinig niya ang pagngisi sa kabilang linya. Magaling! Maaasahan yan. May kliyente na ako, mayaman, at desperada ng magkaanak. Sandaling tumahimik ang lalaki. Bago ito nagtanong ng isang simple, ngunit nakakakilabot na katanungan. Babae o lalaki ang ibibigay mo? Napatigil si Marco, nanlamig ang kanyang buong katawan. Sa lahat ng kanyang pag-iisip, sa lahat ng kanyang pag-aalala sa pera at sa mga banta, hindi sumagi sa isip niya ang detalyeng iyon. Hindi niya naisip na kailangan niyang mamili. Gabi. Para kay Elara, ang oras ay wala ng kahulugan. Ang araw at gabi ay iisang mahabang bangungot lamang. Ngunit may isang bagay na nagsisilbing kanyang orasan. Ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya na nakakapit sa realidad. Ang iyak ng kanyang mga anak. Mula sa kabilang silid, naririnig niya ang kanilang maliliit na tinig. Magkaiba ang kanilang iyak. Ang sa lalaki ay mas malakas, mas mapilit. Ang sa babae naman ay mas mahina, parang isang malungkot na himig. Sa kanyang isip, binigyan na niya sila ng mga pangalan, isang sikretong tanging siya lang ang nakakaalam. Si Leo, ang kanyang maliit na leon, at si Luna, ang kanyang buwan. Sa bawat pag-iyak nila, parang pinipiga ang puso ni Elara. Gusto niyang bumangon, gusto niyang takbuhin ang nursery, gusto niyang kargahin ang kanyang mga anak at iparamdam sa kanila ang yakap ng isang ina. Ngunit ang kaya niya lang gawin ay makinig, habang ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga sentido. Ito na marahil ang pinakamahabang gabi ng kanyang buhay. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang presensya ang nagbigay sa kanya ng bahagyang kapanatagan. Isang nurse na may malumanay na mga kamay at mabait na boses. Ang pangalan sa name tag nito ay Lani. Hindi tulad ng ibang nurse na parang robot, kung kumilos, si Lani ay iba. Kapag pinupunasan nito ang kanyang mukha o inaayos ang kanyang kumot, kinakausap siya nito na parang isang tunay na tao. Good evening po, Ma'am Elara. Bulong nito habang pinupunasan ang kanyang noo ng maligamgam na bimpo. Ang gaganda po ng mga baby niyo. Kamukhang kamukha niyo po yung babae. Isang munting kislap ng saya ang naramdaman ni Elara. May nakapansin. May nakakita sa kanyang Luna. Laban lang po, ma'am. Patuloy ni Lani. Ang boses nito ay puno ng sinseridad. Naririnig po kayo ng mga baby niyo. Hinihintay po nila kayo. Oo, Lani. Lumalaban ako. Gusto niyang isagot. Para sa kanila. Ang mga salita ni Lani ay naging munting ilaw sa kanyang madilim na mundo. Ngunit ang ilaw na yon ay malapit ng pundiin ng isang mas malaking kadiliman. Maghahating gabi na. Ang mga tunog sa ospital ay nagsimula ng humina. Tanging ang mahinang pag-iyak na lamang ni Leo at Luna ang maririnig. Nakikinig si Elara. Kinakabisado ang bawat nota ng kanilang mga tinig. Ito lang ang kaya niyang gawin bilang isang ina sa ngayon. Bigla, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kanyang silid. Hindi ito ang mabagal at maingat na pagbukas ni Lani. Ito ay mabilis at tahimik.
Hindi siya makakita, ngunit nararamdaman niya ang presensya nila. Si Marco, si Doña Esmeralda. Pagkatapos ay narinig niya ang isa pang tunog, ang mahinang pagbukas ng pinto ng nursery. Ang puso ni Elara ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Huwag. Pakiusap, huwag. Narinig niya ang boses ni Doña Esmeralda, isang pabulong na halos hindi marinig. Bilisan mo na, baka may makakita pa sa atin. Isang estrangherong boses ang sumagot. Nasa labas na ang sasakyan. Handa na ang lahat. Kasunod nito, narinig niya ang isang bagay na habambuhay na magmamarka sa kanyang kaluluwa. Ang pag-iyak ni Luna ay biglang tumigil. Hindi ito tumigil na parang kinalma. Ito ay tumigil na parang tinakpan. Isang biglaang pagkaputol. Katahimikan. Pagkatapos, ay narinig niya ang mga yabag papalayo, ang pagsara ng pinto ng kanyang silid, at ilang sandali pa, ang mahinang tunog ng pagsara ng pinto sa labas ng gusali. Isang sasakyan ang umandar at papalayo ng papalayo, hanggang sa ang tunog nito ay tuluyan ng nilamon ng gabi. Sa loob ng nursery, isang sanggol na lang ang umiiyak. Si Leo, mag-isa. Ang katahimikan na iniwan ng pagkawala ni Luna ay mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Ang sakit ay pisikal. Naramdaman ni Elara na parang may pumunit sa isang bahagi ng kanyang pagkatao. Ang koneksyon sa pagitan niya, Ana, at ng kanyang anak na babae, ang invisible na sinulid na nag-uugnay sa kanilang dalawa, ay bigla na lang naputol. Hindi na siya umiiyak. Ang sakit ay mas malalim pa kaysa sa mga luha. Isa itong malamig at guwang na pakiramdam sa kanyang dibdib. Isang puwang na alam niyang hindi na kailanman mapupunan. Kinuha nila ang kanyang Luna. Kinuha nila ang kanyang buwan. Kinabukasan, pumasok si Lani sa silid para sa kanyang morning rounds. Masaya ang bati nito gaya ng dati, ngunit agad itong natigilan. May kakaiba sa hangin. Masyadong tahimik. Lumapit ito kay Elara. Good morning po, Ma'am Elara. Napansin nito ang tuyong landas ng luha sa pisngi ng kanyang pasyente. Ngunit may isa pang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon. Isang bagay na nagpatindig ng kanyang mga balahibo mula sa gilid ng kanang mata ni Elara. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumapang. Ngunit hindi ito ordinaryong luha. Ito ay pula. Kulay ng dugo, ang dugong luha. Iyon ang nagbago sa lahat. Naramdaman ni Elara ang bahagyang panginginig ng kamay ni Lani nang punasan nito ang kanyang pisngi. Narinig niya ang mahinang pagsinghap nito, isang tunog ng gulat at pag-aalala. Hindi ito binaliwala ni Lani. Hindi ito itinuring na isang normal na medikal na pangyayari. Sa halip, naramdaman ni Elara ang pagbabago sa paraan ng pagtrato sa kanya ng nurse. Ang dating malumanay na pag-aalaga ay nagkaroon ng bagong antas ng atensyon, ng pag-iingat. Para bang si Lani ay nakikinig hindi lamang sa kanyang paghinga, kundi sa katahimikan sa pagitan ng bawat paghinga. Isang hapon, nang walang ibang tao sa silid, naramdaman ni Elara ang paglapit ni Lani sa kanyang kama. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang palad ni Lani ay mainit at puno ng buhay, isang stark na kaibahan sa malamig at walang pakiramdam niyang balat. Ma'am Elara, bulong ni Lani. Ang bibig nito ay malapit sa kanyang tainga. Hindi po ako sigurado. Baka nababaliw lang po ako. Pero pakiramdam ko, nandyan pa po kayo. Nag-init ang mga mata ni Elara. Oo, Lani, nandito ako. Ma'am, kung naririnig niyo po ako, patuloy ng nurse, ang boses nito ay nanginginig sa pag-asa at takot. Subukan niyong gumalaw. Kahit ano po. Kahit isang daliri lang, para malaman kong hindi ako nag-iisa. Ito na ang pagkakataon. Ginamit ni Elara ang lahat ng natitira niyang lakas, lahat ng kanyang galit para kay Marco, lahat ng kanyang pangungulila kay Luna. Itinuon niya ang buong pagkatao niya sa dulo ng kanyang kanang hintuturo. Gumalaw ka. Gumalaw ka. Para sa mga anak ko.
Isang segundo, dalawa, tatlo, at pagkatapos, isang bahagyang paggalaw, isang halos hindi mapapansing pag-angat at pagbaba, isang kurap sa gitna ng kawalan. Naramdaman niya ang biglaang paghigpit ng hawak ni Lani. Narinig niya ang isa na namang pigil na paggulat nito. "Nakita ko po," bulong ni Lani. Ang boses nito ay basag sa emosyon. "Nakita ko." Mula sa araw na yon, si Lani ay naging kanyang mga mata at tainga at ang kanyang tagapag-ingat ng mga sikreto. Isang araw, habang nag-aayos si Lani ng kanyang dextrose, pumasok si Doña Esmeralda, abala sa pakikipag-usap sa cellphone. Oo, oo, nasabi ko na sa'yo. Kailangan natin ng pera bago matapos ang linggo. Masyadong magastos dito sa ospital, sabi nito sa kausap. Walang pakialam kung may nakakarinig. Huwag kang mag-alala. Tulog pa rin ang magaling kong manugang. Narinig ni Elara ang mahinang kalansing. Ang tunog ng tray ng gamot na maingat na inilapag ni Lani sa mesa sa tabi ng kama, malapit sa kinatatayuan ng kanyang biyenan. Hindi niya ito nakita, ngunit naramdaman niya ang intensyon sa likod ng kilos na yon. Nang dumating naman si Marco kinahapunan, umupo ito sa tabi niya at hinawakan ng kanyang kamay. Ang hawak nito ay malamig at walang buhay. "Mahal ko," sabi nito. Ang boses ay puno ng pekeng kalungkutan. "Miss na kita. Ang hirap nang wala ka." Ngunit sa kabila ng mga salitang iyon, narinig ni Elara ang mahinang pagtap ng mga daliri nito sa screen ng cellphone. Tinitingnan siguro nito ang presyo ng stocks o baka naglalaro ng kung anong laro habang nagpapanggap na nagluluksa. Ang pagpapanggap nila ay nakakasuklam. Nang gabing iyon, matapos ang kanyang shift, bumalik si Lani sa silid ni Elara. Tahimik ang buong paligid. Muli nitong hinawakan ang kanyang kamay at sa pagkakataong ito, may kasamang pangako ang bawat haplos nito. "Huwag po kayong mag-alala, Ma'am Elara," bulong nito. "Hindi ko po kayo pababayaan. May naririnig po ako. May ginagawa na po ako." At naramdaman ni Elara ang isang bagong emosyon na sumibol sa kanyang dibdib, isang damdamin na matagal na niyang kinalimutan. Pag-asa. Makalipas ang isang oras, akala ni Elara ay umalis na si Lani, ngunit narinig niya ang mahinang pagbukas muli ng pinto. Mga yabag na pamilyar. Si Lani. Umupo ito sa silya sa tabi ng kama. May kinuha ito mula sa bulsa, isang mahinang pag-click. Narinig niya ang isang pamilyar na tunog, isang boses na nagmumula sa isang cellphone. Ang boses ni Doña Esmeralda, ang boses mula sa recording. Tahimik na pinakikinggan ni Lani ang pag-uusap. Pinakikinggan din ito ni Elara at ang bawat salita ay parang asido na tumutulo sa kanyang mga ugat. "Masyadong magastos dito sa ospital," reklamo ng boses ni Doña Esmeralda sa recording. "Kailangan nating makuha ang bayad sa lalong madaling panahon." May ilang segundong katahimikan sa recording. Marahil ay ito ang bahagi kung saan lumingon ang kanyang biyenan. Tinitiyak na walang nakakarinig. At pagkatapos, ang mga salitang tuluyang nagbigay ng pangalan sa kanyang bangungot. Ang mahalaga ay nakuha na ng pamilyang Villarreal ang bata. Ligtas na tayo sa utang. Villarreal. Ang pangalan ay parang isang mainit na bakal na itinarak sa isipan ni Elara. Villarreal. Hindi na sila basta isang anino na walang mukha. May pangalan na ang mga taong kumuha sa kanyang anak. Narinig ni Elara ang biglaang paghinga ni Lani. Isang tunog ng purong pagkabigla. Narinig niya ang pag-click muli ng cellphone. Marahil ay pinatay na nito ang recording. Naramdaman niya ang presensya ng nurse na tumayo at lumakad-lakad sa silid, parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Ang bawat hakbang nito ay puno ng hindi mapakaling enerhiya. Sa wakas, huminto ito sa tabi niya. "Villarreal," bulong ni Lani sa sarili. Ang boses nito ay halo-halong pangingilabot at hindi makapaniwalang realisasyon. Hindi maaari.
Naramdaman ni Elara ang pagkalito. Bakit ganoon na lamang ang reaksyon ni Lani sa pangalan? Kilala ba niya ang mga ito? Ma'am Elara, sabi ni Lani, ang boses nito ay naging seryoso at mababa. May kilala po akong pamilyang Villarreal, isa sa pinakamayaman at pinaka-impluensyal na pamilya sa probinsya. Pero imposibleng sila yon. Matagal na po nilang gustong magkaanak pero hindi po sila magkaroon. Ang bawat impormasyon ay isang piraso ng isang masalimuot na puzzle. Isang mayaman at impluensyal na pamilya. Desperadong magkaanak. Ang lahat ay nagtutugma. Ang pag-asa na naramdaman ni Elara kanina ay biglang nabahira ng takot. Kung ganoon kalaki ang kapangyarihan ng mga kumuha sa kanyang anak, paano niya ito mababawi? Paano siya lalaban sa isang kalaban na hindi niya kayang makita at hindi niya kayang talunin? Ang kanyang katawan ay isang kulungan. Ang kanyang mga kaaway ay makapangyarihan. At siya ay wala. Isang matinding alon ng kawalan ng pag-asa ang bumalot sa kanya. Para saan pa ang lahat ng ito? Para saan pa ang paglaban kung sa simula pa lang ay talo na siya? Isang mainit na likido ang muling dumaloy mula sa kanyang mga mata. Luha ng kabiguan. Ngunit pagkatapos, sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang imahe ang sumilay sa kanyang isipan. Ang mukha ni Leo, ang kanyang maliit na leon na natutulog mag-isa sa kuna. At sa tabi nito, isang espasyong walang laman, ang espasyo kung saan dapat naroon si Luna. Hindi siya susuko. Lalaban ako. Ang desisyon ay binuo niya hindi sa kanyang isip, kundi sa kanyang kaluluwa. Isang pangako ng isang ina. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang determinasyon. Itinuon niya ito sa isang munting kilos. Isang kilos na magpapakita kay Lani na hindi pa tapos ang laban. Ang kanyang kamay na nakapatong sa ibabaw ng kumot ay dahan-dahang nagsara. Isang mahigpit, nanginginig na kamao. Naramdaman niya ang pagtigil ni Lani sa paglalakad. Naramdaman niya ang titig nito sa kanyang kamay. Ma'am Elara, lalaban ako, ulit ng kanyang isip. At kailangan ko ng tulong mo. Ang kamao niya ay nanatiling nakasara. Isang simbolo ng kanyang hindi matitinag na desisyon. Isang deklarasyon ng digmaan mula sa isang kama ng katahimikan. Ang kamao. Iyon ang naging hudyat. Mula ng araw na yon, ang ugnayan sa pagitan ni Elara at Lani ay naging mas malalim pa kaysa sa ugnayan ng isang pasyente at isang nurse. Sila ay naging magkakampi sa isang digmaang walang nakakaalam. Si Lani ang naging kanyang mga braso at binti. Ibinalita nito kay Elara ang lahat ng kanyang nakikita at naririnig. Ang bawat pagbisita ni Marco, ang bawat utos ni Doña Esmeralda, ang bawat bulong-bulungan sa ospital, lahat ay inilalahad nito sa kanya tuwing gabi. At si Elara naman, kahit nakahiga lamang, ay naging utak ng kanilang munting operasyon. Itinuon niya ang kanyang buong atensyon sa pagpapalakas ng kanyang sarili mula sa loob. Araw-araw, sinusubukan niyang kausapin ang kanyang mga kalamnan, inuutusan ang kanyang mga ugat na muling dumaloy ng may buhay. Ang kanyang motibasyon, ang mga mukha ng kanyang mga anak, ang larawan ni Leo na nag-iisa, ang multo ng nawawalang si Luna. Hindi na siya umiiyak. Ang kanyang kalungkutan ay naging panggatong. Ang kanyang sakit ay naging lakas. Isang gabi, isang malakas na bagyo ang bumuhos sa labas. Ang hangin ay humahampas sa mga bintana at ang kulog ay umuungol na parang isang galit na higante. Sa loob ng silid, tanging ang ritmikong tunog ng mga makina na nakakabit kay Elara ang maririnig. Ngunit may isa pang tunog. Ang tunog ng kanyang puso na bumibilis ngayong gabi. Pakiramdam niya, ngayong gabi ang simula. Sinimulan niya sa kanyang mga daliri sa paa. Inutusan niya itong gumalaw. Sa una, walang nangyari. Ngunit hindi siya sumuko. Inulit niya ang utos sa kanyang isip, paulit-ulit, na parang isang mantra, para kay Luna, para kay Leo.
At pagkatapos, isang munting paggagalaw, isang kurba. Mula sa kanyang mga paa, umakyat ang kanyang determinasyon sa kanyang mga binti. Mas mahirap, mas mabigat. Ngunit patuloy siyang nagsumikap. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot, ang protesta ng mga kalamnan na matagal nang natutulog. Ngunit hindi niya ito ininda. Pagkatapos ay ang kanyang mga braso, ang kanyang mga kamay. Ang bawat paggalaw ay isang tagumpay. Ang bawat pagkurap ng kalamnan ay isang hakbang papalapit sa kanyang mga anak. Ang pinakahuling hamon, ang kanyang mga mata. Ang mga talukap niya ay parang nakadikit sa pandikit. Napakabigat. Buksan, utos niya sa sarili. Kailangan mong makita ang mundong kailangan mong bawiin. Di naman niya ang lahat ng kanyang galit, ang lahat ng kanyang pagmamahal. At sa isang iglap, sa kasabay ng isang matalim na kidlat na nagpaliwanag sa buong silid, iminulat niya ang kanyang mga mata. Medyo malabo sa simula. Ang mga hugis ay hindi pamilyar, ngunit unti-unti, ang paningin niya ay luminaw. Ang puting kisame, ang dextrosastan sa kanyang tabi, ang bintanang basa ng ulan, nakikita na niya muli. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay. Nanginginig ito, mahina, ngunit sumusunod ito sa kanyang utos. Itinaas niya ito hanggang sa maabot ng kanyang paningin. Ang sarili niyang kamay. Isang kamay na handa ng lumaban, isang luha ng tagumpay, ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Nagawa niya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tawagin si Lani. Gusto niyang sabihin sa buong mundo na nagbalik na siya. Ngunit isang tunog mula sa labas ng kanyang pinto ang nagpatigil sa kanya. Mga yabag at mga boses. Tingnan lang natin ang kalagayan niya bago umuwi. Sabi ng boses ni Marco, maririnig sa pagitan ng mga kulog. Ang puso ni Elara ay halos lumundag palabas ng kanyang dibdib. Sila na yon. Walang oras para mag-isip. Isang desisyon na nabuo sa isang iglap. Isang plano na isinilang mula sa purong instinct. Hindi pa ngayon. Sa bilis na hindi niya inaasahan mula sa sarili, muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Inihiga niya ang kanyang kamay sa dati nitong posisyon. Ipininid niya ang kanyang mga labi. Binalik niya ang kanyang paghinga sa mabagal at ritmikong paraan. Binalik niya ang kanyang sarili sa pagiging isang buhay na estatwa. Nang bumukas ang pinto, ang tanging bakas ng kanyang paggising ay ang basang landas ng luha sa kanyang pisngi. Isang bagay na sanay nang makita ng kanyang asawa at biyenan. Pumasok si Doña Esmeralda. Dala ang kanyang karaniwang malamig na aura. Sinulyapan lang nito si Elara na parang isang kasangkapan. Bukas na ang dating ng abogado. Sabi nito kay Marco, ang boses ay walang anumang emosyon. Oras na para pirmahan ang mga papeles para pakawalan na siya. Sa likod ng kanyang mga nakapikit na mata, naramdaman ni Elara ang pag-aapoy ng isang bagong apoy. Hindi ito apoy ng galit. Ito ay apoy ng paghihiganti. Sige, sabi niya sa kanyang isip. Ituloy niyo ang inyong mga plano. Dahil may sarili na rin akong plano. Ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang plano ay ang manatiling isang anino habang ang kanyang mundo ay unti-unti nang nagkakabuhay. Si Elara ay naging isang espiya sa sarili niyang buhay, isang tahimik na tagapakinig sa entablado ng sarili niyang trahedya. Ang kanyang silid sa ospital ay naging isang pugad ng mga sikreto. Natutunan niyang kilalanin ang bawat tunog, ang mabibigat na yabag ni Doña Esmeralda, ang magaan ngunit nag-aalangang hakbang ni Marco, ang maingat at halos walang tunog na pagpasok ni Lani. Sa bawat pagbisita ng kanyang mag-inang kaaway, si Elara ay nagiging isang espongha. Sinisip-sip ang bawat salita, bawat buntong hininga, bawat pahiwatig ng kanilang mga plano. Nakausap ko na ang bangko. Narinig niyang sabi ni Marco sa ina-isang araw. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Sabi nila, kung hindi tayo makakapagbayad sa katapusan ng buwan, ifo-foreclose na nila ang bahay.
Kaya nga kailangan nating bilisan, sagot ni Doña Esmeralda. Nasa pera ng insurance ni Elara ang kaligtasan natin. Kapag napirmahan na ang mga papeles bukas, magsisimula na ang proseso. Habang nakikinig, hindi galit ang naramdaman ni Elara, kundi isang malamig na kalkulasyon. Ang bawat impormasyon ay isang bala. Ang bawat detalye ay isang sandata na gagamitin niya sa tamang panahon. Ang kanyang tanging koneksyon sa labas ng mundong iyon ay si Lani. Nagkaroon sila ng sarili nilang lihim na lengguwahe. Isang mabilis na pagpislit sa kamay ay nangangahulugang oo. Dalawang pislit ay hindi. Isang mahabang pislit ay mag-ingat ka. Isang gabi habang nag-iisa sila, tinanong ni Lani sa pabulong na paraan, "Ma'am, gising na po ba talaga kayo?" Pinisil ni Elara ang kamay nito ng isang beses. Oo, narinig niya ang pigil na paghikbi ni Lani. Salamat sa Diyos. Ma'am, anong gagawin natin? Dito nahirapan si Elara. Paano niya ipapaliwanag ang kanyang plano nang walang salita? Ngunit kailangan niyang subukan. Dahan-dahan niyang ginamit ang kanyang hinlalaki para gumuhit ng isang letra sa palad ni Lani. T, W, A, G. Tawag? Bulong ni Lani. Sinubukan nitong intindihin. Gusto niyo po akong tumawag ng tulong? Ng pulis? Dalawang pislit. Hindi. Muling gumuhit si Elara sa palad nito. ABO. Gwandi A, D, O. Abogado? Sabi ni Lani. At sa pagkakataong ito, naintindihan na niya. Isang abogado. Sige po ma'am, may kilala po ako. Tiyak na mapagkakatiwalaan. Ang tunay na dagok, ang pinakamasakit na katotohanan, ay dumating nang hindi niya inaasahan. Abala si Doña Esmeralda sa pakikipag-usap muli sa telepono. Naglalakad-lakad sa silid na parang siya ang reyna ng buong ospital. Ano bang sinasabi mong nagtatanong siya? Iritableng sabi nito sa kausap. Hindi ba't sinabi ko ng lahat ay legal? Isa itong private adoption. Walang dapat makaalam ng pinanggalingan ng bata. Nagkaroon ng sandaling katahimikan habang nakikinig ito sa kabilang linya. Pues, maring sabi ni Doña Esmeralda, ang bawat salita ay puno ng pagbabanta. Pakisabi kay Isabel Villarreal na maging maingat. Ayokong magkaroon ng anumang gulo. Malaki ang ibinayad niya para sa batang yon. Sabihin mo sa kanya na tumahimik na lang siya at maging isang ina. Isabel. Ang pangalan ay parang isang kidlat na tumama sa puso ni Elara. Isabel Villarreal. Ang babaeng minsan nang minahal ni Marco. Ang babaeng ipinagpalit nito sa kanya dahil utos ni Doña Esmeralda dahil hindi raw ito kasing yaman nila. Ngayon, lahat ay malinaw na. Hindi lang nila ipinamigay ang kanyang anak. Ibinenta nila ito. At ibinenta nila ito sa tanging babae sa mundo na may dahilan para kamuhian si Elara. Isang matinding galit at sakit ang biglang bumuhos sa kanyang sistema. Isang puwersang hindi niya makontrol. Ang kanyang mga emosyon na matagal niyang ikinubli ay biglang sumabog. Sa mesang katabi ng kanyang kama, may isang baso ng tubig. Sa sobrang tindi ng kanyang galit, isang hindi sinasadyang paggalaw ng kanyang siko ang nagpatumba rito. Crash! Ang tunog ng nabasag na salamin ay pumunit sa katahimikan ng silid. Biglang naputol ang pag-uusap ni Doña Esmeralda sa telepono. Si Marco, na kanina patahimik sa isang sulok, ay napatayo. Pareho silang napalingon sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa gulat at biglaang takot. Tinitigan nila siya, naghihintay, nagmamasid, sinusuri kung ang tunog na yon ay isang aksidente lamang o isang senyales na ang kanilang pinakamalaking bangungot ay nagising na. Napanood ni Elara ang takot sa mga mata nila mula sa likod ng kanyang mga nakapikit na talukap. Para siyang isang mangangaso na nagmamasid sa kanyang mga bihag mula sa isang tagong lugar. Narinig niya ang pagbilis ng kanilang paghinga, ang katahimikan na puno ng alinlangan. Ano yun? Nanginginig na tanong ni Marco, nakaturo sa basag na baso.
Baka, baka nag-convulse lang siya. Mabilis na sagot ni Doña Esmeralda, ngunit may bahid ang pagdududa sa kanyang boses. Lumapit ito sa kama. Ang mukha ay ilang pulgada na lang mula kay Elara. Sinusubukang humanap ng anumang senyales ng paggising. Pinigil ni Elara ang kanyang paghinga. Ipinako niya ang kanyang sarili sa pagkakahiga. Ginawang bato ang kanyang mga kalamnan. Isang maling paggalaw lang at ang lahat ay tapos na. Matapos ang ilang segundo na parang isang walang hanggan, lumayo si Doña Esmeralda. Aksidente lang siguro. Tumawag ka ng janitor para maglinis. Ang boses nito ay bumalik na sa dati nitong lamig. Ngunit naramdaman ni Elara ang panginginig sa ilalim nito. Natakot sila. At ang kanilang takot ang naging bagong sandata ni Elara. Nang gabing iyon, naging mas mapanganib ang kanilang usapan ni Lani. "Muntik na po yun, ma'am," bulong ni Lani, habang nagkukunwaring inaayos ang kanyang kumot. "Kailangan na po nating kumilos." Pinisil ni Elara ang kamay nito ng isang beses. Kinabukasan, isinagawa ni Lani ang kanyang bahagi ng plano. Sa kanyang araw ng pahinga, dinala niya ang cellphone na naglalaman ng mga recording at ang kwento ni Elara sa isang maliit na opisina sa bayan. Ang abogadong nakilala niya ay si Attorney David Reyes, isang lalaking nasa edad 40 na may matalas na mga mata at reputasyon sa paghawak ng mga kasong tila imposibleng ipanalo. Sa una, hindi makapaniwala si Attorney Reyes. Ang kwento ay parang kinuha sa isang pelikula. Ngunit nang iparinig ni Lani ang mga recording, ang malinaw na pag-uusap tungkol sa insurance, ang pagbanggit sa pamilyang Villarreal, ang pagdududa sa mukha ng abogado, ay napalitan ng isang seryosong determinasyon. Ito ay kidnapping. Ito ay attempted murder. Ito ay conspiracy. Sabi ni Attorney Reyes, ang bawat salita ay may bigat. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya at kailangan nating maghintay ng tamang tiyempo. Habang si Lani ay kumikilos sa labas, si Elara naman ay nagsimula sa kanyang sariling teatro sa loob ng ospital. Sa isang sesyon, kasama ang kanyang doktor, habang sinusuri nito ang kanyang mga reflexes, sinadya niyang igalaw ang kanyang daliri sa paa. Hindi isang malakas na galaw, kundi isang bahagyang panginginig lamang. "Dok, nakita mo ba iyon?" Gulat na sabi ng doktor sa kasama nitong nurse. Sinubukan niya ulit. Isa pang panginginig. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa buong palapag. Isang breakthrough. Isang himala. Nang mabalitaan ito ni Marco at Doña Esmeralda, pumasok sila sa silid na may mga pekeng ngiti at luha ng kagalakan. "Mahal ko, isang himala," sabi ni Marco. Hinahawakan ang kanyang kamay, ngunit ang hawak nito ay mabilis at ang mga mata nito ay hindi mapakali. "Sinasabi ko na nga ba, ang pananampalataya ay makapangyarihan," sabi naman ni Doña Esmeralda, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa doktor, puno ng mga tanong na hindi masabi. Nakita ni Elara ang tunay na emosyon sa likod ng kanilang mga maskara. Purong panik. Ang kanilang perpektong plano ay nagsisimula ng magkalamat. Ang pag-unlad na ito ay nagtulak sa kanila na lalong magmadali. Narinig niya silang nag-uusap sa pasilyo. Kailangan nating mapirmahan ang mga papeles bago pa siya tuluyang magising. Baka magbago ang isip ng mga doktor. Ngunit huli na sila. Ang plano ni Elara ay gumugulong na. Isang hapon, sa unang pagkakataon mula ng manganak, pinayagan silang dalhin si Leo sa kanyang silid. Inilapag nila ang maliit na katawan nito sa tabi niya sa kama. Nang iwan sila sandali ng nurse, ibinuka ni Elara ang kanyang mga mata. Tinitigan niya ang kanyang anak, ang perpektong maliit na mukha, ang buhok na kapareho ng kay Marco, ang mga matang kapareho ng sa kanya. Isang tunay, hindi mapigilang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Hinaplos niya ang malambot na buhok nito. "Anak ko," bulong niya, ang kanyang boses ay mahina
at magaspang dahil sa matagal na hindi paggamit. Leo ko. Itinapat niya ang kanyang bibig sa munting tainga ng sanggol habang tinitiyak na walang sino man sa labas ang makakarinig. Ibabawi kita kay Ate Luna, anak, pangako ni Mama. Sa sandaling iyon, ang kanyang cellphone na matagal nang nakatago sa ilalim ng kanyang unan at laging naka-silent mode ay biglang umilaw. Isang text message mula kay Lani. Binuksan niya ito. Ang mensahe ay maikli ngunit makapangyarihan. Nasa ospital na si attorney. Sinabihan na niya ang hepe ng pulisya. Sabi niya, maghanda na kayo. Ngayon na ang araw ng pagtutuos, ang hangin sa silid ay mabigat sa kasinungalingan. Nakaupo si Marco sa isang silya sa tabi ng kama. Hawak ang isang ballpen na parang isang sandata. Sa kanyang harapan, sa ibabaw ng maliit na mesa, ay nakalatag ang isang salansa ng mga dokumento. Sa tabi niya, nakatayo si Doña Esmeralda. Ang kanyang postura ay matigas. Ang kanyang mga mata ay matalim, nakabantay na parang isang lawin. Naroon din ang kanilang abogado, isang lalaking may makapal na salamin at hindi mapakaling ngiti. Ang eksena ay maingat na inihanda. Ito ang huling akto ng kanilang dula-dulaan. Ang pirma ni Marco sa mga papeles na iyon, ang Do Not Resuscitate Order at ang kasunduan na itigil na ang life support ay ang pagbaba ng telon para sa buhay ni Elara. Sigurado ka na ba rito, Hiyo? Tanong ng abogado ni na Marco. Isang huling pagpapanggap ng pag-aalala. Tumingin si Marco kay Elara. Sa ilalim ng kanyang mga pekeng luha, nakita ni Elara ang isang malamig na determinasyon. Determinado siyang tapusin na ito. Determinado siyang iligtas ang kanyang sarili. Panahon na para magpahinga siya, sabi ni Marco. Ang boses ay basag. Itinaas niya ang ballpen. Ang puso ni Elara ay tumitibok na parang tambol, malakas at mabilis. Ito na. Ngayon na. Sa sandaling ang dulo ng ballpen ay dumampi na sa papel. Isang boses ang pumunit sa katahimikan. Isang boses na mahina at medyo magaspang, ngunit malinaw at puno ng kapangyarihan. Saan mo dadalhin ang pirma mong yan, Marco? Ang ballpen ay nahulog mula sa nanginginig na kamay ni Marco. Ang ulo ng lahat ng tao sa silid ay sabay-sabay na lumingon patungo sa kama. Dahan-dahan na parang isang eksena mula sa isang horror movie, si Elara ay umupo. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mukha ay maputla. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Nakatitig ito ng diretso kay Marco. Ang reaksyon sa silid ay isang nakabibinging katahimikan. Si Doña Esmeralda ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay nawalan ng lahat ng kulay. Ang abogado nila ay napaatras. Ang bibig ay nakabukas sa pagkabigla. At si Marco ay parang isang estatwa na gawa sa yelo. Nakatitig sa asawang akala niya ay isang gulay na lang. Ngayon ay nakaupo at nagsasalita. Elara? Utal niya. Gigising ka? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Elara. Gising na gising, mahal ko, at narinig ko ang lahat. Sa sandaling iyon, ang pinto ng silid ay bumukas ng malakas. Pumasok si Lani. At sa likod niya ay si Attorney David Reyes. At sa likod ni Attorney Reyes, dalawang unipormadong pulis. Ang silid na dating isang tanghalan ng pagtataksil ay biglang naging isang korte. Doña Esmeralda Cruz at Marco Cruz, sabi ni Attorney Reyes, ang kanyang boses ay malakas at may autoridad. Sa ngalan ng aking kliyente, si Mrs. Elara Reyes Cruz. Dito, tumingin siya kay Elara at bahagyang tumango. Isang senyales ng paggalang. Inaakusahan ko kayo ng conspiracy to commit murder. Ano? Nababaliw na ba kayo? Sigaw ni Doña Esmeralda. Nabawi na ang kanyang tapang. Walang basihan ang mga paratang ninyo. Sigurado ka ba? Tanong ni Attorney Reyes. Kinuha niya ang isang cellphone mula sa kanyang bulsa. Ang cellphone ni Lani. Pinindot niya ang play.
Ang boses ni Doña Esmeralda ay pumuno sa silid, malinaw at hindi maikakaila. Ang pera mula sa insurance ni Elara ang tanging pag-asa natin. Ang mahalaga ay nakuha na ng pamilyang Villarreal ang bata. Ang bawat salita mula sa recording ay isang pako na ibinabaon sa kanilang mga kabaong. Ang mukha ni Doña Esmeralda ay nagbago mula sa galit patungo sa purong pagkasindak. Si Marco naman ay napayuko. Ang kanyang mga balikat ay gumuho sa bigat ng kanyang kasalanan. At tungkol naman sa kidnapping at human trafficking, patuloy ni Attorney Reyes, mayroon din tayong sapat na ebidensya para dyan. Nilapitan ng mga pulis ang mag-ina. Ma'am sir, sasama po kayo sa amin sa presinto, sabi ng isang pulis sa mahinahong paraan. Habang pinupusasan sila, ang mga mata ni Elara ay hindi umalis kay Marco. Tinitigan niya ang lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay, ang ama ng kanyang mga anak, ang taong sumira sa kanyang buhay. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Marco, nakita ni Elara ang pagsisisi, ang paghingi ng tawad. Ngunit para kay Elara, huli na ang lahat. Wala nang natirang awa sa kanyang puso. Tanging isang malamig at nagbabagang layunin. Habang inilalabas sila ng silid, lumingon si Elara kay Marco at sinabi ang mga huling salita. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag. Ito ay malamig. Ito ay ang boses ng isang reyna na babawiin ang kanyang kaharian. Hindi pa tayo tapos. Nasaan ang anak kong si Luna? Ang pag-aresto kina Marco at Doña Esmeralda ay naging isang malaking iskandalo. Ngunit para kay Elara, ang ingay ng media at ang proseso ng korte ay tila mga pangyayari lamang sa malayo. Ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa isang bagay lamang, ang pagbawi kay Luna. Sa tulong ng testimonya ni Marco na sa wakas ay bumigay sa ilalim ng bigat ng kanyang kasalanan na ituro nila ang eksaktong lokasyon ng kanyang anak. Isang marangyang bahay sa isang eksklusibong subdibisyon sa labas ng lungsod, ang bahay ni Isabel Villarreal. Pinayuhan siya ni Attorney Reyes na hayaan na ang mga pulis at social worker ang gumawa ng kanilang trabaho. Ngunit hindi pumayag si Elara. Kailangan niyang makita si Isabel. Kailangan niyang harapin ang babaeng kasama ngayon ng kanyang anak. Kailangan niyang gawin ito bilang isang ina. Ang bahay ni Isabel ay maganda at napapaligiran ng isang hardin na puno ng mga puting rosas. Isang larawan ng kapayapaan na lubos na kabaligtaran ng bagyong nagaganap sa loob ni Elara. Si Isabel mismo ang nagbukas ng pinto. Mas maganda pa rin ito kaysa sa mga alaala ni Elara, ngunit may isang kalungkutan sa mga mata nito na hindi naroon dati. Nang makita nito si Elara, isang ekspresyon ng pagkalito at pagkatapos ay pagkatakot ang gumuhit sa mukha nito. At sa likod ni Isabel, sa isang mamahaling playpen sa gitna ng sala, nakita ni Elara ang isang sanggol na babae na may buhok na kasing itim ng gabi at mga matang kamukhang kamukha niya. Si Luna. Ang puso ni Elara ay parang huminto sa pagtibok. Ang kanyang anak. Buhay ito. Malusog ito. At napakaganda nito. Elara, sabi ni Isabel. Ang boses ay nanginginig. Anong ginagawa mo rito? Alam mo kung bakit ako narito, Isabel? Sagot ni Elara. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Pumasok si Elara sa loob ng bahay. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa kanyang anak. Lumapit siya sa playpen at dahan-dahang hinaplos ang pisngi ni Luna. Ang sanggol ay gumalaw at ngumiti sa kanyang pagtulog. Isang koneksyon ang muling nabuo. Isang sinulid na kahit kailan ay hindi naman talaga naputol. Hindi ko alam, umiiyak na sabi ni Isabel mula sa kanyang likuran. Manumpa man ako, Elara. Hindi ko alam. Ang sabi sa akin ni Marco ay inabando na ka raw niya, na ang sanggol ay kailangan ng isang pamilya. Binayaran ko sila. Oo, pero para sa mga gastusin sa ospital
at para sa legal na proseso. Akala ko tinutulungan ko siya. Tumingin si Elara kay Isabel. Nakita niya ang katotohanan sa mga mata nitong puno ng luha. Si Isabel ay isa ring biktima. Ginamit ng parehong mga tao na nanakit sa kanya. Mahal na mahal ko siya, Elara. Sabi ni Isabel, ang kanyang mga salita ay halos hindi na maintindihan dahil sa paghikbi. Ipinakita nito kay Elara ang isang silid na puno ng mga laruan, mga damit ng sanggol, at isang kuna na may nakaukit na pangalang Angela. Angela ang ipinangalan ko sa kanya, sabi ni Isabel, dahil para sa akin, isa siyang anghel na ipinadala mula sa langit. Ang galit na inipon ni Elara para kay Isabel ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang emosyon na hindi niya inaasahan, awa. Sa kanyang harapan ay hindi isang kontrabida, kundi isang babae na desperadong gustong maging ina. At ngayon ay haharapin ang katotohanang ang anak na minahal niya ng buong puso ay kukunin mula sa kanya. Kailangan ko siyang bawiin, Isabel, mahinang sabi ni Elara. Alam ko, sagot ni Isabel, ang kanyang mga balikat ay gumuho sa pagkatalo. Alam ko. Umupo ito sa sahig. Ang kanyang pag-iyak ay tahimik na, ngunit puno ng sakit. Tumingin ito kay Elara. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Hindi para sa sanggol, kundi para sa isang bagay na mas malalim. Paano ko siya isusuko? Tanong ni Isabel. Ang tanong ay isang kutsilyong tumarak sa puso nilang dalawa. Sa loob ng ilang linggo, siya na ang naging buhay ko. Ina na rin ang turing ko sa sarili ko. Napatitig si Elara sa dalawang babae sa kanyang harapan. Si Isabel na nagbigay kay Luna ng isang tahanan at pagmamahal sa mga unang linggo ng buhay nito. At si Luna, ang kanyang anak, na nasa gitna ng lahat ng ito, isang inosenteng anghel na minamahal ng dalawang ina. Alam ni Elara na may karapatan siya. Nasa kanya ang batas. Ngunit habang tinitingnan niya ang naghihirap na kaluluwa sa kanyang harapan, naintindihan niyang ang laban na ito ay hindi matatapos sa isang simpleng pagkuha lamang. Ang tagumpay ay may kasamang sakit, at ang katarungan, kung minsan, ay may kulay abo. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng iskandalo ay unti-unting humina, napalitan ng tahimik na pag-usad ng hustisya. Sa isang maliit at siksikang courtroom, binasahan ng hatol sina Marco at Doña Esmeralda. Mahabang taon ang pagkakakulong para sa kidnapping, conspiracy at fraud. Nakatayo si Elara sa isang sulok ng silid, hindi bilang isang naghihiganting biktima, kundi bilang isang tahimik na saksi. Nagtagpo ang mga mata nila ni Marco sa huling pagkakataon. Sa mga mata nito, wala na ang kasinungalingan. Tanging isang malalim at basag na pagsisisi. Isang walang imik na paghingi ng tawad na tinugunan ni Elara ng isang bahagyang pagtango. Hindi isang tanda ng pagpapatawad, kundi isang tanda ng pagtanggap. Pagtanggap na ang kabanatang yon ng kanyang buhay ay tapos na. Pagkatapos, tumalikod siya at hindi na lumingon pa. Ang tunay na paghilom ay hindi nangyari sa loob ng korte, kundi sa isang tahimik na parke, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Sa isang picnic blanket, magkatabing nakaupo sina Elara at Isabel. Sa kanilang harapan, sa ibabaw ng malambot na damo, ay naglalaro ang dalawang sanggol na magkamukhang magkamukha. Si Leo, na sinusubukang abutin ang mga daliri ng kanyang paa, at si Luna, na masayang pinapanood ang mga dahon na nalalaglag mula sa puno. Sa huli, sa tulong ng batas at ng mga social worker, naibalik kay Elara ang buong karapatan kay Luna. Ngunit sa puso ni Elara, isang bagong uri ng katarungan ang nabuo. Isang katarungang may kasamang habag. Hindi niya itinaboy si Isabel. Sa halip, binigyan niya ito ng isang bagong papel sa buhay ni Luna. Gusto mo bang maging ninang niya? Tanong ni Elara, isang araw kay Isabel, ilang linggo matapos ang lahat. Ang mga luha ni Isabel
ay muling tumulo. Ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ito ng pasasalamat. Iyon ang pinakamalaking karangalan na matatanggap ko. Sagot nito. Nahanap nila ang isang kakaibang kapayapaan sa kanilang sitwasyon. Dalawang babaeng pinag-ugnay ng pagmamahal sa isang bata. Naintindihan ni Elara na ang pagmamahal na ibinigay ni Isabel kay Luna sa mga panahong wala siya ay isang regalong hindi matatawaran. Hindi nito mabubura ang sakit ng pagkawala, ngunit nagbigay ito ng init sa isang madilim na panahon. Kamukha mo talaga siya, sabi ni Isabel. Nakangiti habang pinapanood si Luna. Pero ang tawa niya, sagot ni Elara, ay parang sayo. Gabi na. Sa maliit na bahay na inuupahan ngayon ni Elara, isang lugar na malayo sa mga alaala ng kanyang dating buhay. Tahimik na ang lahat. Nakatayo siya sa harap ng kuna kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang kambal, magkatabi sa wakas. Inayos niya ang kumot na bumabalot sa kanila. Hinaplos niya ang buhok ni Leo, pagkatapos ay ang buhok ni Luna. Ang pakiramdam ng pagiging buo, ng pagiging kumpleto, ay bumalot sa kanya na parang isang mainit na yakap, na puno ang guwang sa kanyang dibdib. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas. Ang buwan ay maliwanag, at ang mga bituin ay kumikinang. Hindi na siya ang Elara na dating mahina at mapaniwalain. Ang babaeng iyon ay namatay sa kama ng ospital. Ang babaeng nakatayo ngayon ay isang mandirigma, isang ina, isang survivor. Ang kanyang paglalakbay ay hindi naging madali. Puno ito ng sakit, pagtataksil, at mga luhang halos hindi na maubos. Ngunit sa dulo ng lahat ng ito, nahanap niya hindi lamang ang kanyang anak, kundi pati na rin ang kanyang sarili. Nahanap niya ang isang lakas na hindi niya alam na taglay niya. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Ang tunog ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang hindi pamilyar na numero. Noong una, marahil ay kakabahan siya. Ngayon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Walang takot, walang alinlangan. Huminga siya ng malalim. Inipon ang lahat ng kanyang natutunan at buong tapang na sinagot ang tawag. Handa sa anumang bagong kabanata na ihahandog sa kanya ng buhay. Hello?